barangay, kami po ay nangungulit sala ng mga datos. More kami sa reporting. Kaya yung civilian, report sa inyo. Kung wala kayo, wala rin kayong magagawa. I-report nyo kung sinong tao na inyong nakikita. Kasi ang sabi ko lang, mula January hanggang ngayon, pito na ating hinihingan yung mga droga. Kasi ako ang palagang humaharap doon sa husgado. Pag may nahuhuli, ang ating mga DEO, Drug Enforcement Unit, dati sa'yo sila ang pagkawag sa sa'yo. Ngayon, DEO na Drug Enforcement Unit, yung uno. Ako tatawagan kagad para doon sa inventory. Kaya ito na nga yung hinihiling niya ngayon. Doon sa City Hall, sa Manila City Hall. Doon naman, sila rin naman, hindi rin nila makikita kung sino ang mga tao involved sa droga kung hindi rin tayo nakikita sa kanila ng mga report. Kapag nila uwi ng tao nila, kung aasaran sila ng kanilang mga tao na mga tinatawag nila ng mga kanila, kasi kukulangin. Pero mas mo na ang barangay din ang mag-report sa kanila. Mas bilis. Kasi kapani-paniwala kung tayo sa barangay ang mag-report sa kanila. Ngayon, ano ang dapat natin gawin? Magtulungan tayo. Tayo ang barangay. Kasi kami na kami hindi naman sa kanila ito mag-report Diba? Ngayon, kami naman, kami chairman, si Secretary, kami ang nagpapagawa ng mga bagay-bagay para kaigilin natin doon sa mga pangalan ng mga tao na involved sa droga. Kasi ngayon, hindi lang pa kayo katulad ng dati. Katulad kaya Presidente Duterte. Kapag ikaw ay sinabing involved sa droga, bukas mo alawan, diba? Ay, diba? Kaya kung may kasalanan, talagang involved sa droga, yun na po, walang patayan ngayon. Kaya ito mga tao na dito, mga involved sa droga, talagang hindi sila nakatama masyado. Kaya ang tao ngayon, yung mga involved sa droga, alam mo, ang nangyayari, para silang yoyo. Pasok, labas. Kasi guys, ano naman tayo sila sa kaso? Mahuli yan ang kuting sakit, kung ilang piraso, hindi naman aabot ka ng, tatlong taon, isang taon. 6 months lang. Pag ikaw nahuli ka na, sabihin mo lang, ako po, nagmagami ka ako, pero hindi lang natutulak. Ano nangyayari sa kanya ngayon? Ng gobyerno, ng ating mga pangado. Siya po ay bigyan ng 6 months po ay rehabilitation. Hindi siya makakasuhan na tinatawag natin na sushi. Yung pag-ibig mo sinasabi. Tulad lang siya po, rehabilitation lang. At kasi tulad na siya na pag inamin na ako, nag-prove ako. Tapos, ano nangyayari? Parang manasusitin siya lang siya namin, kasi kumas na. Kaya naman yan na naman. Kaya yung tao, balik-balik lang. Diba? Ano na nangyayari? Kasi hindi naman lahat ng pulis, hindi talaga nanguhuli. Kasi meron talaga lang doon. Kaya sino pulis siya, ano siya? Makagulit siya. Hindi masyado mabigat ang kaso ng hulihan niya. Bakit? Wala sila kasi masyado tawag yan yung bigat. Kasi meron na kanya tayo sa pulis. Ako nagkamarangay, kasi yung anak ko, pinatasan ako sa lugar ng official order, na bibigay lang din ako sa mga report ninyo. Di ba? Kasi ako, totoo lang eh. Ngayon, may mga history na eh. May history na ko. Pero hindi ko pinapin niya pinabayan mo lang. Ha? Bakit? Kasi ako, hindi sa barangay. Inasama lang ko siya naman sa mga halang ito. Kung nagdala mo pala ko. Kaya yung mga tao ko sa akin, nakasabing sa tao, hindi na pinagapan niya ko. Sayang yung puto ko ng isa niya, ha? Kaya kung nagpala ko, kahit ang binayin kaya ko, walang magagawa rin. Gusto ko ito sa kahalan ko. Kaya ako, sana tayo lahat na nandito, may mga nalalaman ng mga tao.
open naman kay Secretary Maxwell. ano nyo? Sabihin nyo, hindi naman kayo nag-vote kayo sabi. Kami nang bahala doon kung ano man ang i-report ninyo sa amin. Kaya, kung plano pa yung usapan natin, talagang nagsama tayo. Sumusunod nyo yan. Hindi ko siya naman naman natin ito eh. Pwede naman yung ano, sa mga beneficio. Hindi. Bigatan. At alam mo, iba naman ang tayo, ha? Hindi na, no. Hindi ka sana dun. Ha? May ano pa yan. Pinino yan? Dito. Pinato ko eh. Kaya, minsan, ang mga tao na dito, pinaghinaan tayo. Sorry. Tayo ng sipon. Hindi ka ko sana dun. Bakay mo na, ho? Mr. Mga kasal, nagkatrabaho ko sa barangay. Hindi ako nagulungan na kabulasunan, pero ginawa ko ito ko rin para sa kagagalingan ng namin. Ganun lang po. Totoo po yung sinasabi nito na medyo nakakompromiso po yun. Sorry ha, di naman. Lagi na po sabi ni Chairman, tuloy naman tayo sa huli natin. Meron tayo din ang mga tayo rin magawa. Yan na lang po. Lagi na sinasabi ni Chairman, nandun siya, dito pa naman po kami. Eh po, tsaka, yung matotoo po yun, kung may kanilala ko kayo, hindi ko sila pwede na maraming kayo yan ba, tawag nito. Yung siyempre, hindi naman po, hindi nagsasabihin sa puso yung pangalan ninyo. Tsaka yung pangalawa, meron po kasi hindi naman po barangay lang yung nagre-report po. Meron po silang binigay sa amin na dapat kasama po sa hindi ko actually yung barangay kasi. Ito yung isang kami po ni Messenger na medyo na nasa ko po yata nagagawad. Nakakapag-upload na niya ako na ngayon po meron po na para sa kanyang barangay po. Nakapagsilaw na sa tumawag na namin hindi na bawag po ay nasagot po. Ang tanong niya po ay ano ang konkretong plano naman sa tumangas na nilay ang pag-abuso sa labanan niya at kaganasan. Ito, ito sa bawsi na pwede natin sa dalawa po. Magandang umaga po sa ating lahat, lalo na po ang ating purong barangay na nakita naman natin at narinig natin ang programa ng barangay, ang report, na kung saan hindi patulog-tulog. Natutulog na po ang barangay council. Hindi na daw kami ng sekretary. Okay. At yung tungkol naman sa asang na kagawad, kagawad na kapwa ko masita. Sabi kanila, hindi na daw po natutulog. Sabi ng sekretary, hindi na daw po natutulog. Okay. Sa totoo lang po, nung nakaraang semester, ang ating qualifications ay pero sa ngayon, wala na po yung bumaba. Nga lang, mas bumaba pero mas lumala kung magano yung ang kanyang case ay hindi lang minor. No? Nagiging mataas ang value ng baga sa presyo. No? Kasi, sa totoo lang po, ang aming mga magulang ay dapat po sa nangyayari sa panahon na yun. Kahit sabihin natin, pamilya natin, alam naman po natin na kahit magulang, kahit sino sa loob ng bahay, ay pinapasukan ng alam naman po natin yun, at work yun, ay nagagawa nila. Yung sinasabi natin sa paano tayo magkakawin sa kasong gano'n, ang barangay po ay dapat po tayo. Nung nakaraan ay magkakaroon po tayo
ako po ay sasamuhin ko po na magkaroon po tayo ng safe program. At yung awareness para sa mga magulang kung paano natin malalaman protektahan lalo ang ating mga anak. No, alam po natin na hindi lang po ibang tao, hindi ibang tao sa labas ang gumagawa sa ganong pang-aabuso sa ating mga anak. Pati sa loob ng bahay. Sa ngayon po, yun yung sinasabi ko na nabawasan pero much more yung kaso na lumala, bumigat na sabi natin, ibang bata sa lansangan lang, pero more nangyayari sa loob ng pamamahay. No? Ngayon po, mayroon po tayong kaso na mabigat. May mabigat tayong kaso, yun, ng exploitation. No? Kaya, please mga nanay, kung may mga bata tayo na mag-alagala sa labas, sana po, i-ano natin sila. Kasi hindi natin alam kung anong ginagawa nila. Sa ngayon po, ang ating barangay, minit sa inyong alaman ay mayroon tayong malaking problema. Trafficking, human trafficking, hindi lang po yung sa loob ng bahay nangyayari. Kaya please mga magulang, sa tulong ng chairman, sa tulong ng ating barangay council, sabihin niyo po kung mayroon kayong anak na gumagala-gala na hindi niyo na po kaya. Ngayon, ang programa ng ating Manila Social Worker, lalo yung pang-above program, na bagong proyekto, bagong programa ng City Hall, ng DSWD po namin. Kaya please, mga magulang, sabihin niyo po lahat agad kay Chairman sa aming mga barangay council, kung mayroon kayong problema sa inyong mga anak na hindi niyo na po kaya. Pero mga magulang, sana po, kung natin sasabihin na ang ating mga anak ay ating sinusukuan na po. Hindi po natin dapat sukuan ang ating mga anak. Mayroon po tayong magiging patulong, ang barangay, ang si chairman, kami mga kagawad ay nakahanda tumulong sa ating mga anak. No? Kaya yung sinasabing ano po ang magagawa ng barangay, kami po ay nandito, nakahanda tumulong. No, nakahanda tumulong sa mga nanay, sa mga bata na may mga problema. No, kaya wala natin hayaan ang ating mga anak ay magkakalaga. Mayroon tayong dapat lapitan. Mayroon tayong dapat puntahan, tulungan, kung paano tutulungan ang ating mga anak. Yung sinasabing awareness, kung ano ang magagawa ng barangay, itong taon na to, sa ating itong taon, ako po ay lalakas ng loob kay Chairman Magsabi na magkaroon po tayo ng awareness sa mga magulang, sa mga bata. At yun naman po ay ginagawa po natin. Dati nagpapatawa kayo sa mga magulang. Ngayon nga lang, hindi tayo nakita naman po ang problema ng ating barangay. Nagkaroon tayo ng maraming disaster. Kaya hindi natin masyado natugunan ang programa yun. Pero, huwag niyo pong sabihin na kami po, barangay council, ay hindi po namin tinutugunan. Kami po nakahanda ang ating barangay at si chairman. Pag mayroong problema ang pambata, bawsi, DCPC, nakahanda po kami. Kahit hindi po namin namunan kung ano po may problema, kaya abutin kami ng madaling araw, pinabukasan pa sa pagtugon ng problema ay ginagawa po namin. Natulong po ang bawsi committee, ang DCPC, katulong na treasurer, na kung saan siya po ay treasurer natin na nakahandang tumulong sa ating mga magulang at sa kabataan. Lalo lang natin si Chairman. Nakita naman po natin pag may problema ang mga bata, nakahanda po siya tumulong. Kaya po, sa tanong na po yun, kami po ay nakahanda tumulong. At gagampanan namin, magkakaroon pa tayo ng awareness program sa mga magulang. At tayo po mga magulang, sana po, pagdating ng alas 10 or before ng alas 10, naman po natin yung ating programa na matagal na po na pinag-implement ng barangay ng City of Manila, yung Child Protection Program.
partner. Nandun na yung sa pet. Nawawala sa ating barangay. No, kaya po mga magulang, lalo po dito sa kanto ng Roas Magino, yung mga bata po na hindi naman po lahat sa barangay 105. Pag nagkakaproblema ang mga kabataan, sisisihin ng mga magulang, sisisihin ng barangay. Kapabayaan ng ating mga magulang. No, hindi taga barangay 105 yung nagsasampay dyan. Kaya tulungan po natin, mga magulang ng ating mga anak, ay huwag baliwara. Kasi, pagdating ng mga po yung mga sinisisi, barangay. Diba? Sa ngayon, napakamahigpit ang barangay. Kasi ang pulis, lagi nandyan. Ang pulis, mayroon sa barangay, lagi na ang tabayan sa atin. No? Kaya yan lang po ang masasabi, huwag po tayo mag-alala itong taon na to sa programa natin sa dumating na magkakaroon po tayo ng awareness program sa mga magulang. At lagi naman po na sinasabi ng chairman, pag may programa tayo, pag may problema ang magulang, pinaalalahanan ang magulang na huwag pabayaan ang kanilang mga anak. Huwag lang po sa barangay iasa ang ating mga anak. Tayo rin po mga magulang. Tayo po ang dapat sumunod sa ating mga anak. Kasi nandoon sa akin sa pamilya. Kami sa barangay, pangalawa lang po. No, yung ating programa, hindi po natin pinababayaan yung magdasal sa mga kabataan. Maraming salamat. Yun, salamat po, Ewan. Magandang paliwanag po. Unang-una yung mga kabataan dito. Sana po, iusap ko, kami kaunti kaya po. Magtulungan, para po matutulungan ito. Problema ng kabataan. Mga magulang, please na po. Di ba tayo, nadaan na po, mayroon na po siya na po. Sana po, magtulungan po tayo. Kasi, napakaraming kabataan, napitigas ang ito. Tinulungan po tayo, walang masunong matigas kung tayo natin pag-usapan. Kasi, nakikita ko po talaga na napakabigat ng ano kahit kasi namin nila, si Moreno, Alastis, ano na, Ricardo. At dinala ko, pagbalik ang kasal, din naman sila. Kaya kailangan talagang test na pinudi, meron talagang batas na kaya hindi na yung mga magulang. Ang problema, ang magulang naman, pagka hinasuhan, paano yung pamilya? Kaya napakabigat po talaga yun. Sana naman po yung ating mga anak na responsibilidad natin, hanapin po natin nakiusapan. Huwag natin mamulahin sa kanya. Minsan yung nanay na pagtulog, pinabayaan yung mga bata dyan namin. Dapat po tayo mga opisyal, huwag po tayo pipigil habang hindi sila umakasya. Tumawag tayong polis para magkaisa tayo lagi hindi mo naman everyday. Hindi niya kumiro, hindi niya hindi siya kumiro. Yan po ano po kasi gusto kong nangyari talaga. Yung mga kakaan ko, ibang ng lugar. Ginagawa tayo ng inuman. Inuman. Di ba po? Kaya po gusto ko sana ng mga kausil. Ako nakakala mo talaga. Magtulungan tayo para masusulan ng kabataan dito sa Magino. Sa Kasarawa, dito sa Mero. Nakarayin lang po talaga. Pero nandito kami, pumasok kami sa ganito sitwasyon, alam namin ang aming papasukan. Magtulungan kami. Kung kailangan di matulog, magtrabaho tayo lahat. Para masugpo na lang ang kabataan dito sa loob, dito sa ating magbinig. At saka po
Balusin nyo! Tingnan ko kung saan lumayo. Child abuse kasi. Pag-usapan mo natin ayos. Hindi kagaya ng pag pinala mo, nananapin mo yung mga child abuse. Islato tayo ng kanilang pero po, napakahirap talaga. Mabuti pa sabi ng nanay ko. Mabuti pa nung maliit kayo, pinakain kayo ng itlog sa kanya. May malalaki na kayo, dapat tumulong tayo. Hindi, gamit ka din. Kaya pa pag-usapan natin ang ating mga anak. Tulad po yung nangyari dyan, mag-rayo. Tinamaan naman ako eh. Nang bubunuan na. O di, bulag. Pamangkinan na tawag niya yan dahil. Mag-live ka sa kaya, magkalapang kapulong, magkalito. Napulag ang mata. Ibay notice, gagabay notice, na mag-anak pa ng kinero. Aside po yun, mag-alala po tayo. Ang mga anak natin, kung wala pa po sa higaan, mag-alala po tayo. Mag-isip po tayo. Huwag po kayo pagmutero. Ang anak natin, wala pa sa bahay, mag-isip po tayo. Nasaan kaya yung anak ko? Huwag po kayo magmuturo. Huwag po kayo magmamati. Ang anak nyo wala sa higaan. Bilangin nyo nyo, apat lang. At bilangin nyo nasa siya, Lord. Nasaan kaya yung anak ko? Kaya mo naman sa akin. Ganun po sa iyo ang buhay. Lagi po tayo yung inabawa. Ang tutulong po yun. Anak mo. Ako naglalagay na. Ha? Sabi lang na. 10. Mamaya na. Napakahina mo. Kaya nga, masyado mababa. Masyado mahina. Pero, Una, 5. huwag tayo magpapatawa sa kanya. Dahil po tayo. 5 sa una. Kasi nabasa sila, ulang po tayo nasasaktan. Ano nga pangalan? 5. 5 na namin ngayon. 5. Ay-share natin sa iba. Sa una, 5. Pangalawa? 5. 5. Hindi na talaga kayo mga lupon, mga nilo, ano. Baka may pangatlo. Hindi na po kayo magtulungan po tayo. Marami siyang Yung pangatlo. Hindi na. pakasal kami niyan. Doble kasal namin yan. Salamat po sa inyo lahat. Kasi kasal namin nung na West. Christian born again. Susunod pa rin na si Chairman. Doble kasal namin yan. Sa West, tsaka sa West, tsaka sa Sa pare. Sa bahay. Yan doon, kasama ni Chairman. Okay, para makasabihan ng mga pagkadaan ng invoice sa sarili ng solvent may para global. Nakasibihan ng mga pagkadaan ng community, ay yung una hindi kayo kasal. Asa na nga yun? Nasa Antipolo. Antipolo Rizal. Yung kasawa na rin iba. Adik yan eh. Adik? Yung panganay ko na pulong. Pinagtutulong Sabi sa kanya. Ano nakalaya ng pangalan mo? Ayun, maabang nakalaya. Tinutulungan niya. Pulong sa Shabu. Nandito lahat yung anak mo? Yung 10? Hindi. Yung ano lang, 6. May mga asawa ng mga anak ko. May mga apo ka na? Ang gamit na yung gabay po ng magulang po talaga. Kahit po yung unang-unang gawin po yung